Ano nakarating yun doon? Sa tuktok. Sa tuktok. Oo. Saan? Ayun, nasa taas. Meron dyan? Oo. Oo, meron. Sure ka? Meron. Justin, nasa taas ng bubong eh. Tinay ka nga, Tin! Justin! Tinay ka nga dito! Ayun. Ayun o. Ba't ka naman? Nakalive na pala. Kung saan ka nagpupunta? Magandang hapon po sa inyo lahat. Praise the Lord. Guys, yun itong live natin kasi meron tayong magandang pag-uusapan ngayon. So, dito praise and worship, pero nakakailang may nanonood sa atin. Ayun o. Ilang po ako Kumusta po? Saan po kayo? Hindi ka bababa dyan? Baba. Baka na dyan. Ayan, so guys, ganito ang action dito pag hapon, nagtatago-taguan sila. Kanya-kanyang akyat ng mga gilid-gilid. Ayun, tinan mo, naghanap siya. Ano ba tagalin dyan mga boss? Baba ka dyan. Baba ka dyan. Praise the Lord! Hallelujah! Once again, Saturday afternoon, kung kayo po talaga ay masugid na taga-subaybay, mapapansin nyo po, kung kayo ay masugid na taga-subaybay, pang ilang Saturday na natin to ng hapon Yes. na nagla-live tayo, fellowship with the viewers. Tara, usap tayo. Pero before that, we have a verse for the day at si Coach po ang mag-deliver Ang niyan. verse natin for today is Colossians chapter 3, verse 23. Yan din po yung nandyan sa ano natin, sa caption natin. So, pwede nyo rin pong basahin. And hello sa 4,000 Ayan, plus viewers 4,300. Guys, pakishare po. I think maging maganda yung talk natin ngayon. James Marquez. Oo, kasi... Ikaw muna. So, yan. Habang nire-ready po yung ating verse for the day, please do share yung videos po natin. At sa may mga concerns po o kaya mabilis po kasi yung mga comment natin. Pwede bang paampon, wala na po akong pamilya, sabi ni Richie Monsentillas. PM po tayo. Pwede po kayo mag-message kay Kuya Ron. And follow nyo na rin po ako. I-share po natin itong video. Marami pong nagme-message sa akin through message request. Pakita mo yung ano mo, Kuya Ron. Okay. Pakita mo yung Facebook mo. Guys, ganito. Mr. 5 seconds is watching. Alam mo? Mr. 5 seconds watching! Guys, ganito. Sobrang dami po talagang nagko-comment as in more than 20,000. Pero, syempre leading ni Lord kung sino yung masasagot namin. So, sa mga nagko-comment po, hindi namin napapansin, hindi namin nakikita, hindi namin yung sinasadya. When we do believe, yung nakikita namin is yun yung leading ni Lord na talaga mabasa namin, mabigyan ng oras, and may kanya-kanyang timing yan. So, guys, ito po yung, pakita ba natin, Keron? Facebook ni Keron. Ayan, so ba't namin pinapakita to guys? Kasi, si Keron yung, kumbaga, sumasagot talaga dun sa maraming questions, sa mga maraming pinagdadaanan, and Naalam ni Coach Mab. yes, na alam din namin lahat. So, pagka may nabasa talaga siya na kailangan ng gabay, pinagpipray namin una-una sa lahat, and then pinag-usapan namin kung paano kami syempre makakatulong. Pero syempre number one talaga doon is through prayer, and talagang may maramdaman sila na meron silang karamay, na ang foundation is yung Word of God, hindi lang basta human advice. So, ito po yung Facebook ni Keron. Pero syempre yung mga magbe-message ng pa-shoutout po, ganyan. Siyempre, hindi po yan ang magiging priority natin. Ang priority po natin is yung talagang merong pinagdadaanan na mabigat, na mabigyan sila ng oras, at through that, makilala din nila siyempre si Lord sa buhay nila, si Jesus Christ. Yes, and praise the Lord. And somehow, leading pa rin ni Lord, may mga nasi-shoutout din po. Ano, lalo na yung mga nagme-message request, nag-PPM. So, ngayong hapon, ay may mapalad na kagad si Konsehal Ryan Albert Belga ng Barangay Gulod, Cabuyao. Oh, hello po, Konsehal. And si Ria Clyde Garachico, birthday niya, I think, September 17. Blessed birthday sa'yo, from Cavite naman yan, Coach. Ayan. Ria Clyde, shoutout sa'yo and happy birthday. More birthdays to come and may God bless you. Sabi ni Jolo Peñarubia, Coach Marvic Bautista, may message ako dito. Pero sabi niya, masaya siya sana. Yan. So, ang dami ng message. Yun nga, andun nga yung ano ni Keron,
Mas maganda daw mag-message. Kasi dito po sa page, grabe talaga, lala talaga ng messages dito. So, ang bilis niya matabunan. And kung dito po kayo mag-message, most probably, hindi ko talaga siya talaga makikita. Bukod doon, syempre marami na tayong ginagawa. Kaya talaga si Kero nakatutok sa inyo, sa mga mag-message. And yun yung magiging way natin. Pero shoutout sa'yo, Jolo Peñarubia. Si Mr. 5 Seconds talaga, andito pa rin siya. Miss you, Coach, and Kuya Ron sa team. Magdagat tayo ulit. Uy! Pagbalik namin dyan sa Dinagat, okay? Babiyahe ka, papunta ng Dinagat, pagpunta namin, ha? Okay. So, si JR sa Gayap, salamat sa 99 stars. Wow! Hallelujah! Yan. And actually, lahat naman ng ginagawa natin is for the Lord. For the Lord. And actually, yan din yung verse natin for today. Yan din yung talagang dyan umiikot. It's all yung about message. the Lord. Yes. Bakit namin to ginagawa? Bakit nandito kami ngayong hapon ni Coach? Yan po yung kapaliwanagan sa ating verse for the day na Colossians 3:23. So magandang hapon po sa ating lahat. Share po natin. Mayroon na kagad mga nag-message request. Isa na dyan si Yeyo. Yeyo Buwan Makaraig. Hi Kuya Ron. Hi Yeyo! Siguro ano to? Waye. Yeyo eh. Yeyo. Hello Yeyo. Ito po yung verse for the day. Okay. Verse for the day. And before pala natin i-open, mag-pray muna tayo. Pray, let's pray. So, Lord, maraming salamat po sa hapon na to, Lord. Maraming salamat na for how many Saturdays, Lord, naging consistent kami, Lord. And I believe it's because of your grace, Father. Hindi namin to pinipilit, Lord, pero nangyayari, Lord. And maraming salamat, Lord, na may ganito kami pagkakataon. That merong pagkakataon na nagagamit mo kami, eh. And of course, also a blessing, Lord, na may mga viewers na talagang buong puso din nilang ikaw kinikilala sa buhay nila. Lord, we learn sa mga kanya-kanya naming mga experiences, Lord. And ikaw yung namamagitan doon. Kaya Lord, ngayong hapon na to, Lord, ikaw yung mamagitan sa amin, Lord. And kung sino man yung leading mo, Lord, na makausap namin, Lord, pinagpipray po namin yon. And nabigyan nyo rin po kami ng wisdom, Lord, sa kung paano kami makikipag-usap sa kanila. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyo lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, Hallelujah. Ayan. Watching ngayon si Kent J. Asna. Kent J. Asna. At Shoutout si sa'yo. Katie Legaspi. Yung Katie Legaspi. inaantay niya na Shoutout tayo sa sa'yo. Iloilo. Oh, Ma'am Katie, pupunta na po kami dyan ng She's the one in the Iloilo. wheelchair. Enal Tabernilla. Wow. Ayan, lagi itong talaga Lagi nagchat sa atin. Mga 12 years na. Hindi pa ako nagbablog, nagchat na yan. Wow. Praise God. BJ Kamar, shoutout sa'yo. For everyone watching this video na mabless din sila tulad ko. Thank you for doing this. Thank you for your life, both of you. Thank you, Jesus, always. Thank you, Jesus, always. Amen. So guys, babasahin na natin yung ating verse for today. And malamang sa malamang, marami itong matutulungan. And this is the living word of God. Kaya importante lagi tayo nagbabasa ng Bible. Sabi sa Colossians 3, verse 23, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, rather than for people. Napakaganda. So, dito makita talaga natin na dapat ang focus natin at saka yung main foundation natin, yung drive natin, yung motivation natin why we do this is dahil para kay Lord. Amen. Hindi na para sa kahit sa sino man. Kasi, si Lord lang yung talagang isang dahilan kung bakit dapat natin ginagawa ang isang bagay. Kapag andito si Lord sa puso natin, magiging madali para sa atin na makisama sa mga tao, magiging madali para sa atin na magmahal, magiging madali sa atin na magbigay ng tulong kasi si Lord na yung tinitignan mo eh. Pero pag tao ang tinignan natin, mapapagod tayo, madidisappoint tayo. Kasi meron tayong expectation na hindi naman nila kayang ibigay. Meron tayong expectation na hindi naman nila kayang tugunan. Kaya pag nangyari yun, instead na maayos yung relationship, nagkakaroon tuloy ng lamat, nagkakaroon ng distraction, nagkakaroon ng gulo. So, katulad ng sinabi dito, dapat kay Lord lahat ng dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Maaring yung epekto nun, ang nakakatanggap nun is family mo. Epekto nung pagtanggap mo kay Lord, naramdaman ng family mo lalo yung love galing sa'yo, yung patience galing sa'yo. Naramdaman nila lalo na kung sino si Lord sa buhay mo and dahil doon nagbabago din sila. So, alam mo yun, parang wave na lang. So, nag-start sa'yo at nagwe-wave sa mga tao sa paligid mo and nakikita nila yung love of God dahil sa'yo. So, naapektuhan sila, pero ikaw nakafocus ka kay Lord. Hindi mo naman sinasadya, hindi mo na kailangan pilitin. Pero,
kung totoo sa puso mo si Lord, makikita yun ng mga tao sa paligid mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So kahit ano ang ginagawa mo, gawin mo para sa Lord. Amen. Nanonood ngayon ang The Beloved. The Beloved, worship team sa Gentry. Actually, pinapanood din po kayo namin, lalo na si Coach. And Actually, nakita ko yung The Beloved nung 2 weeks ago. Natuwa lang ako kasi sa court sila tumutugtog. Meron ako nakita, nasa dagat sila. kubo-kubo. Oo, mga ganong type. Kasi ganon din kami nila Kuya Ron eh. Mahilig kami dun sa mga nature, dun kami tumutugtog, minsan nasa ilog. So, nung napanood ko yun, tas yung vibes, ang saya. So, siguro, one day, ma-invite natin sila ng Yes. Tuesday, no? Yes. Pwede namin kayo-invite dito ng Tuesday, The Beloved. Kung, of course, God willing, kung kailan yung timing ni Lord. Pero, ayan, pag-pray natin yan. Pero laging bukas lang yung pinto para sa inyo dito sa Tuesday. And gusto kong makita, gusto rin namin marinig personally, syempre, at saka yung ma-share nyo yung energy nyo sa amin. So, it's going to be a blessing for us. Amen. Si Ate Jean Garcia, Dalida. Good eve, Kuya Ron and Coach Mab. Blessings po sa inyo. Pasama po sa prayer ngayon, yung overnight youth retreat namin dito ngayon sa House of Praise Church. Okay. We Sa also Aklan to, share sa Aklan. with them your life as an inspiration po. Wow, praise the Lord. Amen po. Lalo na, they are your big fans. Here, we love you po, mga Ma'am brothers. Jean Garcia, shoutout po sa inyo. And dyan sa House of Praise. And we're praying for a successful youth camp. Of course, na malid talaga ni Lord yung mga bata na makilala siya ngayong gabi na to. And we are very excited na makabalik po dyan and makipagsalamuha rin sa mga kabataan dyan ulit sa Aklan. Ayan. Nanonood kapatid ko si Ariza Bautista. Hi, Ariza! Hello! Ayan, dapat nandito ka, kakanta ka eh. Nanonood din si... Oh, papuntahin mo nga. Abot ka pa, Arisa. Punta ka rito. Nanonood din ngayon si Riaxin. Riaxin na mag-18th birthday. Happy birthday to you. At ganun din si Alex Listana. Ito yung batang kachat ko kanina. Sorry po, hindi po ako nakapunta sa iyo pong clinic guard. Siya yung may bayaran sa school eh. Kachat ko. So, yes. Lord willing, pray. At sa kahit papano, matulungan po tayo. Ano po? Yun. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, love is patient, love is kind. It does not envy. Amen. It does not boast. Amen. It is not proud. Corinthians 13 verse 4, napakaganda. And reminding us that with love, talagang lahat ng bagay naayos. Siyempre, importante, love ni Lord. Kasi pwedeng love ko lang o love lang nang galing lang kay Kuya Ron eh. Yung love na yon, may hangganan yun, may limitasyon yun. Pero pag yung love galing kay Lord, Amen. wala yun, limitless yun. Limitless, hindi nakakapagod. Yes. You know, parang yung nangyayari po ngayon, coach. Ganito yun eh. We love the Lord. No? At dahil love namin ng Panginoon, His love is in us. Tapos nag-fruit, nagbunga yung love. Kaya kami nandito sa harapan ninyo ngayon to encourage, to bring smile, to bring encouragement and comfort sa lahat mo ng tagapanood. At ganun din po, and vice versa, kaya po kayo nanonood ngayon, we do believe, dahil mahal nyo si Lord, mahal nyo si Jesus. Amen. At dahil mahal nyo si Jesus, yung pag-ibig ni Jesus sa puso nyo, nagbunga, kaya po kayo nakikijoin ng fellowship. Amen. Nakukuha nyo po yun, it is all because the love of the Lord. Amen. Nandyan kayo ngayon, nandito kami ngayon, at yung nagbubugkos po sa atin, walang iba kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito yung Praise the Lord. unang-una. Si Renzi Genesis Kabahog, magandang gabi po Kuya Ron, manghingi lang po sana ako ng advice. Nanonood ako sa live ngayon, isa kasi ako makasalanan. Ngayon na gusto na ulit bumalik bilang pagkilala kay Jesus. Wow! Amen. Praise the Lord! Makasalanan na gustong bumalik kay Lord. Hallelujah! May message pa siya. Dati po akong sakristan na natuto na nakilala ang bisyo, tapos po ngayon nakalimutan si Jesus. Ngayon po ay nais ko pong muling makilala at humingi ng tawag kay Jesus. Sana po mapansin nyo. Amen. The fact na alam mong mali yung ginagawa mo, ibig sabihin meron kang conviction. Amen! Ibig sabihin, aware ka. And napakagandang umpisa na nun. Ngayon, aware ka na. Ang tanong, willing ka ba na sundan yung nararamdaman mo na dapat mong talikuran at dapat mong harapin? So pagkatapos ng pagiging aware mo, kailangan, importante, na alam mo kung ano yung decision mo nakasunod. Kasi pwedeng aware ka ngayon, bukas aware ka pa rin, next month aware ka pa rin, next 10 years aware ka pa rin. Lagi ka na lang aware at masastuck ka dyan. Now is the time to make a decision. Pag-desisyonan mo na yan. And when you decide, read your Bible.
para marinig mo na agad at magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord. Amen. Okay, ito si Karon ikaw na. It's Hero, no? It's Hero. Sabi ni It's Hero, Kuya Ron, totoo po ba na yung body, yung katawan, yung binabase sa paglalaro ng basketball po? Dami po kasi namamaliit po sa akin, Kuya Ron. So, sana po mapansin, Kuya. Actually, no, Kuya It's, hindi katawan, talino, galing ang pinagbabasihan sa larangan ng basketball. Ngayon kasi, pag sinabing basketball, talagang pinag-uusapan gaano kagaling, gaano ka-skilled. Pero kung kayo po ay mulat, kung paano nga ba, bakit nilikha ang larong basketball, alam niyo yung basketball, na-invento yan, James Naismith, to share the gospel. Amen. Para maituro ang the good character ng isang tao. Amen. So for you, Kuya It's, kung love mo ang basketball, maging sayo ka. Siyempre, kailangan mo maging sayo para ma-enhance yung skill mo. And, share ko sa iyo from the book of Proverbs, o Kawikaan 29:25. Sabi roon, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, kayawi ka magtiwala at mapapanatag ka. Amen. No, Kuya It's, magpatuloy ka lang basta't alam mo na tama ang ginagawa mo, and ginagawa mo yan dahil mahal mo si Lord, ginagawa mo yan dahil gusto mong alagaan ang katawan mo, ginagawa mo yan dahil gusto mong mapagyamanin yung talentong binigay sa iyo ng Panginoon. Gawin mo yan para sa Lord. Amen. No? Wag na wag kang gagawa ng mga bagay to please the people. Amen. Praise Para the lang Lord. makuha mo yung approval ng tao, masabing magaling ka. No. Dahil ang tao, no, bibiguin din tayo. No, lalo na pag wala sa Lord. Pero kapag ang ginagawa mo para sa Lord, ginagawa mo para yung pinagkatiwala niyang gift ng talent sa iyo ay mapalago mo. That's it. Wag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Yes, totoo. Kayawi ka magtiwala, Mapapanatag ka. Amen. Amen. Hallelujah. Joshua Alvarez, Kuya Ron, sana po kung pwede ba makapasok sa langit kahit madami ka ng kasalanan. Wow, Joshua Alvarez, sabi ni Joshua Alvarez, Kuya Ron, pwede bang makapasok sa langit kahit madami ka ng kasalanan? Kuya Joshua, I encourage you to read the Bible. Magbasa ka po ng Bible, at para dyan sa katanungan mo, si Jesus, sa John 3:16, sabi ron, for God so loved the world, He gave His only Son, walang iba kundi si Jesus, that whoever believe in Him shall not perish and have eternal life. Napakaganda. Si Jesus kaya dumating sa atin para tayo ay mailigtas. Amen. At kahit gaano karami ang kasalanan mo, ano po, yan po ay patatawarin ng Diyos. Kung totoo na gusto mo magbago para sa Kanya. And have faith. Manampalataya ka kay Jesus. Wala kang dapat bayaran, wala kang dapat gawing mga mabuting bagay. Amen. No? Yung mabuting bagay, mabuting gawain, magiging bunga na lamang po 'yan. Magiging fruit ng yung Yes. faith kay Jesus. Yes. So kahit gaano ka makasalanan, ang sabi ng Lord sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi ng Panginoon, halika, tayo'y magpaliwanagan. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, ibig sabihin ng gaano man kapula, gaano man karumi, gaano man kadami ng kasalanan mo. Yes. Sabi ng Lord, ito'y aking papuputiin, simputi ng niebe o ng bulak. So kahit gaano pa karami, kalaki ang kasalanan mo, makakapasok ka sa langit kung ikaw ay magre-repent, kung tatanggapin mo si Jesus Christ. Kasi walang ibang daan papunta sa kaharian ng Diyos kundi si Jesus. Amen. Sabi ni Jesus, in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ayan. So maliwanag, Kuya Joshua Alvarez, Amen. and we encourage you, basahin mo yung Bible. yes, walang Read ibang ano yun. your Bible. Ang pagbabasa po ng Bible ay walang substitute, walang kapalit. So, hanggat di tayo nagbabasa ng Bible, kahit anong gawa natin, kahit anong kilos natin, laging parang empty. Parang laging may kulang. So, we encourage you to really read your Bible para talagang maramdaman mo yung presence ni Lord sa buhay mo. And pag naramdaman mo yon, naging totoo yon, I'm telling you, no turning back yun. Hindi mo nagugusto yung bumalik sa dati mong buhay. Kaya hindi pa tayo makaalis kasi hindi pa natin kilala si Lord ng totoo sa buhay natin. Pero pag kilala natin, hindi mo nagugusto yung bumalik sa dating buhay mo. Amen? So, praise the Lord. Si John Peñarubia,
Ito matagal na pala yung message niya. Pero ayan. Ayan, coach. Maganda yan. Oo. Deserve sa Lord. Basahin. Haba ah. Haba, pero maganda eh. Maaabot tayo Pasko dito. John pero Peñarubia. Sige, mag-ano muna ako yun. Mabasahin ko to. So habang binabasa ni coach yung message mo, John Peñarubia, once again, it's Saturday, dumidilim na, ang ganda ng kalangitan, at bukas ay araw ng linggo. Speaking of Sunday, let's go to church. Yes. So, magandang hapon po sa mga churches natin dyan. COG, Dasmariñas, Cavite. Magandang gabi po sa inyo lahat. Forerunner City Church, Kabuyaw. Magandang gabi po sa inyong lahat yan. At sa lahat ng mga churches na nanonood ngayon, and mga prayer warriors po natin. Dahil sila po nagsasabi, nagme-message sa atin, we do pray for you. Kailangan po namin ang inyong mga panalangin. Napakarami po ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga ito tinawag ng Pino Missions. Amen. No? In all aspect, makatulong sa iba't ibang pamamaraan. Sa pamamagitan ng mga advice, sa pamamagitan ng mga we do charity, pero lahat yan ay dahil sa Lord. Hindi po kami. Amen. Wag po kami. Ang tingnan nyo po si Jesus. Praise Dahil the ito Lord. ginagawa namin dahil din po sa pagmamahal natin si Jesus. Amen. Praise God. Kami Praise kasangkapan. At kung kami nagagamit ng kasangkapan, lahat po tayo pwedeng gamitin kasangkapan ng Panginoon. God. Yes. Maging sino ka man, anuman ang estado mo sa buhay, pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen. Sasabihin mo lang, Lord, here I am. So, kay Jolo Peñarubia, nagtatanong siya, paano ko gagawin, coach? Paano ko sisimulan? Gusto niya talagang pagsilbihan na si Lord this time. Ang first step nga is to decide. Yun talaga yun. Once you decide, read your Bible. Kasi, you can listen to as many as pastors, sa kakilala mo, tao, kaya manood sa live namin. Pero hanggat di tayo nagbabasa ng Bible, meron lang yung limitation. So kung gusto natin talaga ng wisdom from the Lord, na talagang makaramdaman mo yung presence niya, paulit-ulit lang, pinupoint po namin kayo lahat kay Jesus kasi siya naman talaga yung kayang mag-transform sa isang tao. Hindi mag-motivate iba yung motivate or inspire. Ito transformation, yung talagang pag binago ka ni Lord, biglang full 180 na. 180 degrees. Ano yung 180 degrees? Dito ako nakaharap. Pag biglang tinawag na ako ni Lord at nakita ko na yung presence niya, iwan ko na lahat to, tatalingod na ako. Yan. Hindi 360 Kuya Rom. Hindi 360 kasi balik lang yon. Yung 360 kasi, viewers natin sa TikTok. taligod ka. Pag taligod mo, umikot ka ulit, bumalik ka ulit Aray sa ko. dati. So 180 degrees lang tayo, okay? So para ka lang nag-U-turn. But anyway, that's really the first step. You decide right now. Amen. The perfect time is today. Walang ibang perfect time. Hindi bukas, hindi sa isang araw. Hindi rin mamayang alas 10 ng gabi. If you can really decide right now. Coach Bob, mamaya na. Kasi mamayang alas 8, meron pa akong lakad eh. Pagtapos na ng lakad ko, no, if you really want to follow God, decide right now. Not tomorrow. And pag nagdesisyon ka, una mong gawin, read agad Bible. Kung hindi mo maintindihan, pray, Lord, samahan mo ako, hindi ko to alam, hindi ko to maintindihan. Kasi, nung una ko tong binuklat, Kieron, nakakaintindi naman ako na English. Pero pag buklat ko, anong sabi? Ganun. Correct. Diba, anong sabi? Ba't ganun? Naintindihan ko yung bawat salita, pero pag pinagduktong-duktong ko na, and mararanasan nyo yun. Pag unang buklat mo ng Bible, or kung hindi ka lagi nagbabasa, pag tuwing binubuklat mo siya, ano to? Magtataka ka, pero read, just read. Okay? Out of obedience, magbasa ka lang. Kasi yun yung pagiging obedient natin kay Lord. At dahil obedient ka, nagbabasa ka, and keep on praying, di mo namamalayan yung wisdom, biglang magugulat ka dyan. Tapos, ganun pala yun. Tapos magugulat ka. Tapos hanggang sa hindi mo namamalayan, gusto mo na magbasa palagi. Amen. Praise the Lord. So patuloy lang, no? At si RJ Tampico, nanonood siya mula kanina pa. May sinend siyang screenshot, akala ko siya yun. Ang ganda ng sinend mo, RJ Tampico. Binasa ko yung screenshot, si Jolo Peñarubia pa rin. Sabi niya, masaya na po ako kahit mabasa nyo lang, God bless. So hindi lang nabasa, na-advise pa si Jolo Peñarubia. At yung mas maganda, nasa taas, si Nardo Singson. Kita mo yun, kung gaano yung leading ng Lord, para mapansin po itong comment mo, Nardo Singson. It is from the screenshot ng isang viewers po natin. Di ba? Hindi namin nadaanan kasi mabilis. O Nardo Singson, shout out po Coach Mab from Joyful Life with Jesus Ministries.
Amen. Joyful Life with Jesus Ministry. Shoutout po. And sa mga believers of the Lord na nanonood din po ngayon, I'm praying that the Lord will give us perfect timing. Siyempre, na magkita rin personally. Kung talagang yun yung will ni Lord, mangyayari yun. At malay nyo, makasama namin kayo sa missions. Yes. And oo nga pala guys, we have the merch na my father told me bakit ko to pinopromote. Because this is not a Yan. business, this is a mission. Ngayon ito pong my father told me na to, if you can support it by buying a shirt, nagiging part ka na po ng mission kasi lahat ng kikitain nun, gagamitin natin for the missions for the Lord, meron tayong matutulungan, and kung ano pang pwede natin gawin. And of course, laging dapat leading ni Lord. Pero itong brand po na to na my father told me, itong suot ko, ito, lahat po yan is kung ano yung pwede nating itulong sa mga kapwa nating naniniwala din kay Lord. At aabutin yung mga unbelievers as well. So by buying the merch na meron po kami is also a support dun sa mission na gagawin natin para kay Lord. So mga susunod na version po, o kaya message po yung mga taga dito kahit si Kuya Ron. Yes. Sa mga gusto mag-order, Please. pwede po. And through that, naging part na kayo. Hindi man kayo nakasama dun sa mission, pero dahil meron ka shirt, at nakatulong ka dun sa funds na gagamitin natin, part na po kayo ng mission na yun. Amen. Praise the Lord. Amen. So, and magkita-kita po tayo sa Caprisa ng Cabuyao, Laguna, or I think ng Laguna. 40 plus na mga private school, Caprisa, nagaganapin sa Yes, sa September na. Malayan. September 23 morning sa Malayan September po. 23 morning. At yung ating Coach Mavs ay makapag-encourage po sa kanila. Amen. Praise the So, Lord. malapit na po yan. Caprisa ng Cabuyao. Pwede pong pahingi ng Bible, sabi ni Eileen. Ginoga, kapitbahay natin. Nanonood po ulit si Ate Eileen. Hello po Ate Eileen. Pwede po kayo punta dito sa tapat ng bahay. Check nyo Makikita nga po sa akin kami. address. Actually, kanina bala ko nang hanapin yung bahay nila. Kakatok na ako eh. Ate Eileen. Ayun po. Nagtatanong kung saan yung church. Baka sasama na sila bukas. Ang church po namin bukas is dito lang po sa may dito sa may 1618 dito po sa Better Living. Pero Tuesday. yung every Tuesday naman po dito lang mismo sa bahay. Pwede po kayo pumunta dito. So kung tomorrow po if you want to go to church, doon po kami sa GFCF sa 1618. Pwede niyo pong i-search yung GFCF sa But 1618. don't forget yung Tuesday. Antayin ka Yes po. namin. Tapos sa Tuesday po, pwede rin po kayo pumunta dito. Andiyan lang naman po yung bahay niya sa likod. Amen. And magandang gabi kay Ruel Manangkel, Monterrey ng Barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna. Amen. So, Praise God. Ruel Manangkil, siya ay tricycle driver pero napakabait ng taong ito. Madaling lapitan, madali ring hanapin. Akala ko mahirap hanapin. Madali ring hanapin. Madali rin hanapin. Opo, at hindi siya naghahanap sa oras ng paniningil. Ay, Grabe ang puso ng taong yan. No? Amen. Praise the Lord. Kung tawagin siya si Kuya One Ball. Ayan. Kuya Juan po. So again, wag po natin kalimutan, mag-church po tayo bukas. Kuya, magkano yung My Father Told Me na t-shirt? Sabi ni Nico Alguire from Cabuyao again. Hallelujah. Praise the Lord. At ang The Beloved ay nag-message na. Ay, nag-send pala ng video. Suot yung t-shirt. Suot nila yung t-shirt Pakita natin. natin. The Beloved. Okay, may isang Group of ano to? group. Yan. Suot nila yung shirt natin. Ayan o. Suot niya yung shirt natin. Yan yung My Father Told Me na version 1. Yan yung version 1 natin. So, See you soon po. See you soon, bro. Yay! God bless po. Shalom, shalom po. Alam tayo basketball. Yay! Bye! so Praise the Lord. Yun po yung t-shirt. Yung tinatanong niya ano pong t-shirt yun. Yun po yung suot niya. My Father Told Me. Simula po nag-start yung season 5. Yun na po yung sinabi ko kay Lord. Lord, kahit ano lang sasabihin mo, susunod lang ako. Walang dagdag, walang bawas. Hindi ako didiskarte ng sarili ko. Even pagdating sa tao, Lord, tanggalin mo yung gusto mong tanggalin, idagdag mo yung gusto mong idagdag. Even pagdating sa business, Lord, ibigay mo yung kung anong dapat para sa akin, tanggalin mo kung anong hindi dapat para sa akin. Even pagdating sa mga maliliit na bagay, laging, Lord, Lord, anong gusto mo? So that is the true meaning of My Father Told Me. Si Ryan Aluhado. Praise the Lord. Kakapasa ko lang po ng criminologist licensure exam kagabi. Amen. Congratulations. Congratulations. Magkasama Praise the Lord. kayo ni Roshan Hisons. Roshan Hison na pumasa rin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magamit kayo sa paninilbihan sa ating bayan. Amen. Salamat sa mga buhay nyo. Dahil sa mga kursong kinuha nyo na pinili nyo maglingkod sa ating bayan. Yan, God Amen. bless po. Praise God God. bless, God bless. Sabi ni Maylene Casues,
So, yan. Yun, praise the Lord. Sabi ni Maylene Kasuga Reyes, Coach, tuwing napapanood ko mga vlog nyo, tapos nagsishare po kayo ng mga salita ng Diyos, kinikilabutan po ako pag nakakarinig po ako at naiiyak. Sana papansin niyo po ako. Ibig sabihin, nangungusap sa'yo si Lord, Holy Spirit. Meron siyang gustong ipagawa sa'yo, meron siyang gustong sabihin sa'yo, and wag mo i-reject yun. Kasi pwedeng mawala yun dahil hindi mo pinansin, or pwedeng akala mo feelings lang. Pero I do believe, kaya mo nararamdaman yun kasi the presence of the Lord is in you, kailangan mo lang tanggapin. Always remember, yung regalo sa atin, Lord, the gift of eternal life, the salvation, is a free gift. You Amen. just have to receive it. Kailangan Libre lang po yan. meron kang faith. Libre po Kailangan, yan. we are saved by grace through faith. So yung faith na yun, importante yun. And that is the way for us to receive the free gift. So regalo ni Lord sa atin yun. Pero, kahit gusto niya ibigay yun for free, kung ayaw mong tanggapin, hindi natin yun matatanggap. So since nararamdaman mo yan, Maylene Kasuga Reyes, I do suggest and tell you to decide to receive yung regalo na gusto ibigay sa'yo ni Lord. Amen. God bless you. At marami rin nanonood from Sa TikTok naman TikTok natin. na napakabilis ng comment, kaya hindi namin mabasa. Yes. No, napakabilis ng comment. Hi po, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Jolly Pearl Nation. Dol, sana mapansin po din ako. Amen. Thank you Lord, araw-araw. Thank you Lord sa araw-araw na bigay mo sa amin ang buhay. Lalo na kay Papa. Sana mapansin po naman ako. Jolly Pearl Nation, God bless you. And again, we encourage you, just always pray, magbasa po ng Bible. Please, basahin po natin ang Biblia. Sa mga bagong manonood po, pakishare naman po yung video natin. Yes. Marami pa tayong For us to be able to reach out. comfort, Yung mga ma-encourage. iba nating mga kapatid na hindi pa nila nakikita tong live natin. Malay mo sa pag-share mo, ikaw yung magindaan para makarinig sila ng Word of God. Since Yumer pandemic Dalisay, pa thank you so much. Hallelujah. Since pandemic pa nanonood si Jam Paredes. Mula pa ng pandemic nanonood na siya. Jam Paredes, magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So guys, maraming salamat unang-una sa lahat for staying. Nagpapasalamat ako hindi dahil sa suporta niyo, pero nagpapasalamat ako kasi alam kong nanonood kayo because you want to hear the Word of God. Amen. Alam kong nanonood kayo because you want to know Jesus in your life. So yung dahilan kung ba't po ako nagpapasalamat. And yung magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng tao na naghihintay na pala ng live natin, yung iba nag-chat kayo karon, magla-live ba kayo mamaya? Ibig sabihin, meron ng impact yung ginagawa nating live dun sa mga tao. At nagiging consistent nga to because of the grace of God. Kaya ngayong Saturday, live ulit tayo. And we will pray by the leading ng Lord na next week, gantong oras din, same day, magawa ulit natin to. And malay nyo may mga additional days na biglang magla-live kami. And kapag nakita nyo lang kami na live guys, pwede nyo i-click, pwede kayo manood. And pag meron kayong pinagdadaanan, pwede nyo i-share. Again, message nyo lang si Kuya Ron. Ang binigay ng gift ni Lord kay Kuya Ron, alam nyo kung ano? Kahit 3,000 kayo sabay-sabay mag-message, marireplyan niya. Hallelujah. Trixia Altea Laguador, happy birthday sa mami mo. Yan yung mga batang mapagmahal sa magulang. Tricia Altea Laguador, happy Birthday ng birthday mami niya. sa iyong nanay. Sa lahat na nanonood na meron pang mga magulang, lalo na't merong nanay, no? Always, everyday, ipakita po ninyo ang paggalang at pagmamahal sa mga nanay ninyo, sa mga tatay ninyo. It's a Kasi- treasure. Mapalad po kayo na may mga magulang pa. Amen. Dahil ang mga magulang ay kayamanan po natin yan. Amen. Please do appreciate them. Yung kanilang mga ginagawa para sa atin, ipakita po, ipadama yung pagmamahal. Tsaka guys, when you honor your parents, nanay at tatay mo, you are honoring God. Yan yung unang commandment patungkol sa tao na may kalakip na pangako ng Diyos. Totoo. Magtatagumpay ka at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Amen. So kung sa mga nanonood po ngayon, ang dami nila, nakatabi nyo ngayon yung nanay nyo, yung tatay nyo, pwede nyo bang yakapin? Amen. Pwede nyo bang i-kiss, i-hug? Amen. O kaya, baka yung tatay nyo nasa kwarto, puntahan mo Puntahan ngayon. Nasa sala ka, pasok ka, puntahan mo yung tatay mo. Mag-comment yung po nanay kayo rito kung nasabihan nyo ng I love you yung mga parents nyo this Yes. very moment. Kasi when you do that, you honor the Lord. Regardless kung anong relationship meron ka sa Kanya, kung hindi mag-okay, pero yung ikaw honoring them, hindi na pinag-uusapan kung paano sila sa'yo.
Ang importante yung ikaw sa kanila kasi yun yung binigay sa yung commandment as anak to honor your parents. Hindi naman sinabi ni Lord na i-honor mo yung parents mo kapag maganda yung ginagawa nila sa'yo. Hindi naman ganun eh. Yeah. So kahit pangit or maganda yung ginagawa nila sa'yo, it doesn't matter. When you honor your parents, you honor the Lord. Amen. And kailangan maintindihan natin yun. Mawala yung pride na, ay, bakit ko gagawin yun? Hindi naman ganda. Bakit tayo maging ganun? Lagi yung tatandaan, if you want Jesus in your life, kailangan manguna yung pagmamahal ng Diyos. And Yes. makikita yun. Makikita yun. Yes. Pinangiti ako ni James Francisco. Ano sabi ni James Francisco, Kuya Ron? Coach Mab, si Rico Blanco yata yung kasama mo. Oh. Kayo talaga, pinapangiti nyo ako kung Biro sino-sino. kayo, ha? Kung sino-sino pinagbibintangan nyo. Si Kuya Ron lang to. Hindi po ito si Jericho Rosales. Hindi rin ito si Rayber Cruz. Lalong hindi po ito si Gary Valenciano. River Cruz. Ngayon naman si Rico Blanco. Teka lang. Madalas akong pagkamalang si Rayber Cruz. River Cruz? Oo nga, River Cruz nga. Kuya Ron po to, Kuya Ron. Lalo na pag River Cruz ano, nga. pag tawag dito, ano man tawag doon pag yung sa ano sa mga pag na-renovate tong ano ko, panguya ko. Baka kung sabihin niyo na si Piolo na to. Pero ito po si Kuya Ron and I love you all. Amen. Mahal na mahal ko Sabi po ni kayo. Johan Concepcion, Coach Johan. Mav, thank you for being fisher of men in order to expand His kingdom. One for Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat to para kay Lord. Hindi to dahil sa atin. And yung lakas, saka yung gana, yung sipag para mag-live, nakakapagod kaya to. Pero dahil mahal mo si Lord, ginagawa mo to be able to reach out souls. Ang mission na, kapag na kay Lord ka na, sa totoo lang, pag tinanggap mo na talaga siya, nabubuhay ka na para sa Kanya. Ang mission na, is hindi na para sa mundo na to. Ang mission mo na is to save souls for the kingdom of heaven. Amen. Save souls. Yun na yung magiging mission natin. And I hope one day, kayong mga nanonood, dahil lagi naman kayong nanonood sa mga live natin, na I do believe, yung iba dito, hindi lang one Saturday or one Friday nanood. Yung iba dito, 3 sunod na. Guys, I'm praying na one day, makasama namin kayo to save souls for Jesus. Kasi yun naman talaga yung inutos sa atin. Go and make disciples of all nations. Okay, and that way, mas marami tayong maliligtas. Sabi ni Alan Mahilom, watching from Thailand. Alan Mahilom. Shoutout po at saka sa mga taga-Thailand na Pinoy dyan, na nanonood na mouse, maraming salamat po. Shoutout po. Ganon din si Lay Valdez Reyes Oliva. Nasa abroad po ito. Mhm. Lay Valdez Reyes Oliva, nag-order sila ng maraming My Father Told Me. Tinatanong kung paano raw may papadala. Na-order niya na po sa Shopee lang Hindi, yun eh. sa DHL to, abroad eh. Ayun, DHL yan. DHL or LBC. Ay, alam ko DHL pag abroad. Sa mga nasa ibang bansa po, pwede rin po mag-order ng My Father Told Me. Yun po, ipapadala po yan through DHL. So, hindi naman po tayo limitado na dito lang sa Pilipinas. So, marami na rin po tayo napadalan from even different countries. Kaya sa mga nanonood po, and you want to order the merch, My Father Told Me, pwede po. Di raw niya makita yung live. Ayan, sinare ko na. Ayan. So, ayan, magbabasa pa tayo kasi ang Yes. ang daming nabibless. Gino Lodor, nanonood And- ngayon, buong Southville. Buong Barangay Southville, Barangay Marinig. Ay, Southville, Barangay Marinig. Saan yun? Of course, sa Cabuyao, Laguna. Sa Cabuyao, Laguna. Mm. Doon pala yun. Sa Nanonood mga din taga-Southville ngayon, po, mga shoutout taga-Imus. po. Ayan. Okay. Hi, Ma'am Jernaline, good PM coach from Pangasinan. Wow. Kamusta daw po, sabi ni Guji. Si Guji, ang estudyante namin, nag-enroll yan dito noong nakaraan, few months ago. Continue to be a blessing po. Amen po, praise the Lord po. And praying na makasama ulit namin si Guji sa mga ensayo. Ayan, thank you so much po. Yun Okay, naman po yung sa Mavs Academy natin. Sa mga kapatiran natin mga Bisaya, maayong gabi sa imong tanan, Yung- sa Bicolano. Sa mga Bicolano naman ay marhay na banggi sa Indogabos. Mas matigas pala yung sabi ko. Sa mga Ilocano ay naimbag ng alem. Ay tama po ba naimbag ng alem sa mga Ilocano? No. At sa mga kaibigan natin Japanese, ohayo gozaimasu. Kabaligtaran ng good evening. Kasi good morning lang yung alam ko eh. Umaga yata ngayon doon, ohayo gozaimasu. Hindi, gabi din doon. Gabi din sa Japan ngayon. Patawarin niyo po ako. Aray ko. Ang dami pong naniniwala na mag-rapture na daw po sa September 23. Totoo po ba yon? Ito lang yan. Para sa akin.
Hindi natin alam kung kailan. Pero binigyan tayo ng signs ni Jesus. But anyway, importante doon, magdesisyon ka na ngayon. Huwag mo lang antayin yung September 22 na magdesisyon ka. Mangyari man yun. Baka mamaya lang mag-rapture na eh. Mangyari man yung importante, langit tayo. O, handa ka na ba? Yun ang tanong. So, huwag natin isipin yun. Isipin natin, anytime dapat ready tayo. Yes. Kasi alam nyo, Lord willing, kalooban ng Lord, mangyari nawa, September 23, nasa Malayan po kami niyan. Opening po yan ng Caprisa sa Malayan, Kabuyaw. So, see you there. At saka September 23, birthday po yan ng isang napakagandang lalaki. Ay, napakagandang bata, napakabait. Gabriel Felonia. Oh, yung anak mo, Kuya Ron. September 23. Gabriel, Felonia. pinagpipray ko na ma-meet kita soon, ha? Punta ka dito. Total, malapit lang naman ng Rizal. Punta ka dito tuwing Tuesday. John Leonard Escalona. God bless you. Read your Bible. Good evening, Kuya Ron. Pwede po ba ako, shout out Coach Mab, and papray na lang na ma-okay na ang lahat? Kasi namatay yung lola namin, nakakalungkot po. Maria Rose Oliver. Maria Rose Oliver Rodrigo. Oliver. Ayan, papray natin si Maria Rose. Comfort. Maria Rose, this is our prayer for you, Lord. Please comfort Maria Rose, Lord, and her whole family, Father. And bigyan niyo po sila ng lakas, ng courage na harapin itong isang matinding battle Yes, at pagsubok sa buhay nila, Lord. Pero alam din naman namin, Lord, na ang bawat pagsubok is pagkakataon para mas lalong lumapit sa'yo. And lalong maintindihan namin, Lord, na talagang hindi namin kaya kung wala ka sa buhay namin. Pag wala ka, Lord, minsan okay, minsan hindi. Pero Lord, pag kasama ka namin, may direction kami, Lord. Hindi kami paikot-ikot, Lord. Meron kaming pupuntahan, Lord. Yung nagkakaroon ng mas lalong malalim na kahulugan, purpose and meaning yung buhay namin. Kaya Lord, magkapasalamat po kami na kahit masama or maganda nangyari sa amin, we do continue to praise you. And again, we lift you up, Lord. Yung family po ni Maria Rose, na malagpasan nila to, not because they are strong, but because you are strong in their hearts. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen and Praise the amen. Lord. Hallelujah. God bless you, Maria Rose. And si Amir Tenorio. Coach Mab, pwede po bang paki-explain itong Bible verse na Luke 1:37? Nothing is impossible with God. Alam ko this about Mama Mary. Ito yung time na si Mama Mary sinabihan na magkakaanak siya, na virgin nga siya. Tapos biglang sinabi, magkakaanak ka. So, basahin lang natin, punta natin. Luke 1:37. I don't know if tama ako, pero sa pagkakaalala ko, Reading your Bible, you have the verse, buwasahin yung buong context. ayan na. So, the birth of Jesus. Nag-umpisa po yan sa verse 26. So, ito nga yung tungkol sa sa manganganak si Mama Mary, na virgin siya. And then dito, sabi, ni Mary, Mama Mary, nung sa verse 34, Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin," sabi ni Mary. The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, baog, or hindi pwede magkaanak. But she has conceived a son, and is now in her 6th month. Tapos ito na yung verse 37. For the word of God will never fail." Or sa ibang salin, sa ibang salin, I think it's nothing is impossible with Walang God. imposible sa Diyos. So, it talks about, ang context nito is, walang imposible kay Lord. Kasi nagtataka si Mary, paano mangyayari yun? I'm a virgin. Paano kung magkakaroon ng anak? Hindi naman ata yun yung natural way. So, nagtataka siya. Pero ang sabi sa kanya ng angel, nothing is impossible with God. For the word of God will never fail. Amen. Hindi yun magbabago. So kung yun yung sinabi ni Lord, hindi na pinag-uusapan kung anong kalagayan mo, kung anong sitwasyon mo. Pag sinabi niya, it will happen. Yes. And actually, kasabay ni Mary is yung relative niya na si Elizabeth. Si Elizabeth, yun yung nanay ni John the Baptist. Si Elizabeth naman, barren, baog. So hindi rin pwede magkaanak. Pero kasabay niya, nagkaroon din siya ng anak na si John the Baptist to prepare the way for Jesus. So, parehas miracle yon. And dito, sinasabi, pag sinabi ni Lord, mangyayari. For nothing is impossible with God. Pero take note,
Huwag natin yan dadalhin, yung verse na yan, sa kahit anong ginagawa natin. Nothing is impossible with God. Ibig sabihin, magkakaroon ako malaking bahay. Magkakaroon ako ng magandang kotse. Yayaman ako ng sobra kasi nothing is impossible with God. Pag ganun po naging mindset natin, maliligaw tayo. Correct. Yung nothing is impossible na yon, it will bring glory to God. Siyempre, lalabas si Lord. Ililigtas na tayo. It will, in the future, it will bring glory to the Father sa pangalan ni Lord at makikilala siya ng maraming tao. At dun, yung tamang context nun. So, wag natin... At parating ano yun according to His will. Yes, according to His will yun Kasi palagi. plan and will ni God na mabuntis si Mary ng virgin. Yes. So, hindi posible yun. Ngayon, kung ang plano ng Lord, ang will ng Lord sa'yo, magkaroon ka ng mag-arang kotse, Yes. magkaroon ka ng malaking bahay, kahit na ikay pobre lamang, walang imposible sa Diyos. Amen, totoo yan. Walang imposible Pero sa dapat, Diyos. ano niya, kalooban Will niya, not yours. Yes, not yours. Amen. Ngayon, kung ibigay niya man sa iyon, at hindi, meron nga kaming Stewardess nakausap, yun. may nakausap nga kami ni Kieron, isang mayaman na businessman. Hmm. Sabi niya, hindi ko nakikita yung sarili ko sa business, pero dito ko nilalagay ni Lord. Dito ko sa negosyo nilalagay ni Lord. So, binigay sa'yo ni Lord yan, at will niya yun, ibigay sa'yo, hindi para angkinin, pero para gamitin, pabalik sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. So Hallelujah. that's how we look and apply the word of God sa buhay natin. Hindi yan pag natanggap mo, akin na to, tago ko na to. Dapat pagdating sa'yo, Lord, balik ko sa'yo. Anong gusto mong gawin ko dito? Hmm. And praise the Lord, natanong mo yan dahil napakaganda tuloy yung topic niya. Amen. Ito, another prayers. Pagsabay-sabayin po natin to. Una, si Mayan Pago. Sabi niya, pansinin niyo naman po ako, sabi ni Mayan, Lord, ibalik mo ako dito sa comment na to. Nawala ka. Opo, kasi yung may namatayan ng nanay, tapos may leukemia. So, ipag-pray po natin sila. Wala. Ano name niya? Nawala yung comment kasi sobrang dami nagko-comment po. Pero praise the Lord, grabe yung blessing at saka yung provision na binigay niya kay Kieron pagdating sa ganyan. Kahit 10,000 Hallelujah. kayo, Tinireview ko po ito. kahit 10,000 kayo sabay-sabay talaga. Pakita mo ulit Kieron yung piso. Huwag na baka sumabog din. I-review ko po ulit yun, doon sa namatayan ng kanilang nanay at doon sa may leukemia. Yes. We will pray for you. Let's pray. Hallelujah. Father God, Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyong banal na trono. Yes, Lord. Idinadalangin po namin yung aming viewers ngayon na namatayan po ng kanilang nanay. Yes, Lord. Father God, we pray for your comfort. Panginoon, aliwin niyo po sila, Lord. At huwag niyo pong hayaan na yung pagdadalamhati ay tumagal sa kanilang mga puso. Bagkus palitan mo po ito, Panginoon, ng kapayapaan. Yes, Lord. Ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, ang iyong kabutihan In Jesus' through your name. comfort, Father God. Yes, Lord. Ganon din po sa kapatid namin na may leukemia. At sa lahat po ng mga manonood ngayon na may mga karamdaman. Yes, Lord. Or sa mga family nila na may karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. We Yes, speak Lord. healing in the mighty name of Jesus. Panginoon, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Yes, Lord. At sabi mo nga po sa iyong salita, even this, kung kalooban mo sila'y pagilingin, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Through our faith in you, Father God, kami ay gagaling sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napaka-powerful ng prayer na yon ni Kieron. And we are so blessed dahil nandito pa rin kayo nanonood. Yan. So guys, if you can share the live na meron tayo, malay nyo kayo magindaan. Like yung sasabi ko nga, para makapanood yung iba at marinig yung kung ano man yung maging message nila. True. Ni Lord para sa kanila. That is so true. Yes. No, nag-share kayo. Let's say, nag-share po kayo. Tapos may mga nakapanood. Nakita niyo yun? Kayo po yung naging daluyan. Yeah. No? The light of Jesus shines upon you through your sharing. May na-encourage. Merong gumana pakiramdam dahil sa ginawa natin. Kasama po kayo ron. Amen. Praise Lahat the Lord. tayo ay kasangkapan at maging kasangkapan po ng Panginoon. Grabe. Maitaas si Jesus lamang. Wala pong maitaas, maibaba po tayong lahat at si Jesus lamang ang maitaas. Amen. Lahat ng lumalapit po sa atin, prayers, advice, whatsoever, parati po nating ililid patungo kay Jesus. Yes. Siya po lahat ito. Ginagawa namin ito ng Coach Mab at ng team dahil sa pagmamahal namin sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal namin sa Diyos, nagbunga sa aming mga puso ang pagmamahal sa inyo, pagmamahal sa kapwa. Amen? Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Wow. Powerful. Napakaganda. Gusto niyo po bang kumanta si Coach Mab? Next year. Next year. Okay. So, guys, alam ko maraming pinagdadaanan kaya gusto talaga namin kayong
by the will of the Lord na mabigay yung tamang timing and wisdom para sa inyo. So, huwag kayong mahiya mag-message kay Kuya Ron, guys. Hindi naman kailangan ngayong naka-live. Kahit naman, kunyari, may ginagawa ka ngayon, mamaya or bukas pa may message kay Kuya Ron, pwede naman. Anytime yun. Opo, pwede rin po kayo mag-message kay Pastor Alcar Goriesa. Yes. Pastor Alcar Goriesa. Itatype ko nga yung mga Facebook Oh, nila itatype. meron. Para... Sige po. Ano itatype? And Pastor Steve Romy. Yan, kay Pastor Dom, pwede po kayo mag-message yan. Kay Ate Monique Tabernilla. Kay Kuya Enal Tabernilla. Kay Uncle Joey. No, Ambringe. Kay Ate Lani. Ayan, so marami Okay. po kami the whole So, team. Itatype po ni Coach Mob. si Kuya Ron nagko-call a friend na kasi sobrang dami nyo. Siyempre. At syempre, as a team kami, as soldiers of God, as we call ourselves, sabi nga ni Lord, pinili niya tayo to represent Him here on earth. So as a team, at alam namin hindi nakakayanin ni Kuya Ron mag-isa, syempre magtutulungan yan. Una-una para kay Lord. Okay, kasi yun yung utos niya sa atin. Ezekiel Sidinho. Hi Coach, nakaka-bless po talaga kayo dahil hindi nyo po nakakalimutan si Lord. Amen. Kaya isa po kayo sa mga favorite kong panoorin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahapon, may nakasabay akong Grab. Ayun. Yung nag-grab ng Pwede mumotor ko siya. ba kunin yung video nun, Kiron? Opo, meron akong video mamaya, dito. mamaya. Okay. Nag-grab ako tapos napansin niya yung nakasakay ako sa nag-joyride. I think joyride ba yung sinakyan ko kahapon? Ayun. Lumapit siya, sabi niya, Sir, ang ganda ng t-shirt mo. So, suot ko po doon sa likod ng t-shirt ko. My father told me. Make him louder than any other. Sabi niya, kay Coach Bob yan, no? Kay Coach Bob. Sabi ko, opo. Sabi niya, hindi ko pa sinabi na connected po ako kay Coach Bob. Wow, ito napakaganda. Ayan, gusto ko yan. Sabi ni Kurt Gutierrez, guys. Kurt Gutierrez, thank you, Coach. Dati hindi naman ako naniniwala kay Lord. Wow. Pero ngayon, napanood kita at napapanood kita palagi, naniniwala na ako. Wow! At magbasa ka ng Bible mo. Kaya Kurt magbasa ka ng Bible. Kurt Gutierrez. Keron, padalan nga natin ang Bible to. Yes, Kurt Gutierrez. sure. Chat mo si Keron, o kaya chat ka ni Keron, Kurt Gutierrez, to simply ask for your details, address. Okay? And nililid ako ni Lord na huwag nang palagpasin yung pagkakataon na mabigyan ka ng Bible. Bakit? Kasi ngayon naniniwala ka na. For the longest time, hindi ka naniniwala. Hindi actually dahil sa akin kaya ka naniniwala. It's because the Lord is already telling you that I'm here. Amen. It's time for you to believe. Amen. Kaya ayaw na ni Lord palagpasin nang baka next week, yung paniniwala mo lumamig. Yes. Chat mo na si Kuya Ron, we will send you the Bible Hallelujah. as soon as possible at basahin mo kaagad. Huwag mo i-display ha, basahin mo kaagad. So anyway, guys, itatype ko yung mga pangalan ng mga pwede nyo i-chat para ma-accommodate natin lahat. Yung chat nyo, pwede nyo i-chat sa lahat. Bahala na kung sino makakita sa kanila, leading na ni Lord yun. And importante lang, alam nyo kung kanino kayo mag-chat. Bukod kay Kuya Ron. Si Kuya Ron given eh. And once again, sa The Beloved Group, Okay? our whole team was also inspired sa ginagawa ng Lord sa inyo, Pas. And to the whole team, Coach Mugs, we were watching po as well. Truly blessed to have all you in the field, standing for this generation. See you soon po. Shalom. Shalom. Amen. Pwede ba yung see you soon is a Tuesday na yan? Pwede ba yun? The Beloved, The Beloved. I'm officially inviting you on Tuesday. Season 5 anniversary? Yes. That is our Season 5 anniversary. Simple handaan lang to, hindi to bongga. Pero Tay-tay fishball. September 14, 2024, nag-start ang Season 5. September 14, 2024, bumalik ako sa pagbablog. That's when I really told the Lord, Lord, sa'yo na lahat ng to. Even my life, sa'yo na to. Yung anak ko, sa'yo to. Yung asawa ko, yung pamilya ko, sa'yo to, Lord. Lord, from now on, hindi na ako magiging makulit at matigas ulo. Kung ano lang gusto mo, kahit yung tingin kong mali at pangit sa paningin ko, pero kung yun yung gusto mo, Lord, I will follow. So that is 1 year ago. And tomorrow, September 14, is actually the anniversary. Pero on Tuesday, doon po namin celebrate yan. Pero hindi po yung magarbo kami mag-celebrate. Actually, nagulat din ako sa napanood niyo birthday ni Pino. Hindi po ganon. Siguro kakain lang kami ng fishball sabay-sabay. Kahapon, Amen. kaninang umaga, ang sarap ng almusal namin eh. Tuyo. Tuyo. Na may At sardinas. Ginisang sardinas.
Ang sarap Praise the pagsama-sama Lord. Basta kumain. sama-sama. Yung sarap, wala yun sa lasa ng pagkain. Nandun yun sa sino kasama mo habang kumakain. Diba? Amen! Amen! Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Again, magandang gabi po. Napakaaga pa. So, please, share po natin yung ating pong video. Amen. Okay? Sabi ni Sean Stewart Andus, Coach, speaker po ako sa simbahan. Bata pa lang po ako. Praise Wow. the Lord. Parang si Timothy. No. Sino yan? Si Sean Stewart Andus. No, parang si Timothy. Batang-bata. Diba? Batang pastor. Magpagamit tayo sa So, Lord. Coach, thank you sa mga sinishare mo na message sa amin about kay God. Leo Tabornada, San Pedro. Baka kamag-anak ni Larry to. Excited. Si Hector M. Tasil from Dinagat. Thank you Kuya Ron Doringo Felnia and Coach Mab Okay. sa pag-share ng salita ng Panginoon. Florante Dumo, ano po Facebook account nyo para po sali ako sa video call Worship for the Lord? Sana po mapansin. Baka pwede mo siya isama doon sa isang GC. Yeah, may Mga GC bata. pa ako. Message mo si Keron, Florante Dumo. Yan. So, naghanap lang tayo ng mga comments dito, guys. Kay Aiden, Dwight Pangilinan. Dati po, bago po maglaro ng basketball, hindi kami nagpipray. Ngayon, nagpipray na! Amen. Always pray. Kahit anong ginagawa mo, always pray. Because prayers are very, very, very powerful. Amen. Okay? Sabi ni Nelda Landicho, good evening po. Lagi po nanonood ng mga video nyo at blessed na blessed po ako. Pag-pray niyo po ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. We're praying for you, Nelda Landicho, that the Lord will show you His ways sa lahat ng ginagawa mo, will send you the right people Amen. to strengthen the ministry for the Lord. Amen. Na hindi ka basta-basta pasukin ng kalaban in different aspects, sa tao man yan, sa pagkakataon, sa negosyo o kung saan man. Nakatalagang sa lahat ng bagay, siya yung magiging sentro ng ginagawa mo. And Nelda Landicho, praying na yung mga kasama mo din will have the same heart to really serve the Lord. And yun yung greatest honor natin, to serve the Lord. Our Savior, our Father, and our King. So, Amen. Yan. Yan. So, good evening kay Alexis Angelina, sana mapansin. Idol, pengi Bible, please. Sabi ni Roel Di Guzman. Ang dami ko na pong comment, please. Roel Di Guzman, nanghihingi ng Bible. PM po. Happy birthday po kay Pino, wala kay AJ Kayanan. Sana po mapansin, sabi ni Kyrie Lito. Kay Relito, meron din ako ron, maikli lang. Francis Blanza, thank you Coach because of you I've learned to believe in God. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Read your Bible. Or kung walang Bible, you have your cellphone. May Bible app. Pero kung kaya mong bumili ng physical Bible, yung talaga nahahawakan mo, mas maganda. Amen. Okay? So may mga Bible naman na maliliit, handy, pwede mong ibulsa, pwede ilagay sa bag. Pero kung gusto mo na malaki, it's up to you. Importante meron kang Bible. Praise the Lord. So actually, natabunan tayo ng messages. Dami. Sobrang dami. Kasi na-stuck pala yung comments ko, hindi gumagalaw. So, Joy yung mga Alinsod bago- Sanchez. Joy Alinsod Sanchez, sabi niya po, sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko mula nang lumapit ako kay Lord. Parang hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwala. Tunay ngang makapangyarihan si Lord sa buhay natin. Sito pero dito. Amen. Sobrang makapangyarihan po ng Panginoon. No? Amen. Praise God. Di ba katulad nga nung kinakanta ni Kuya Ron, yung O Jesus? Oo. O Jesus, ako'y baguhin mo. Amen. Ako'y linisin mo. Pati ang puso ko at kaluluwa. Through the years po yan. Tutuloy ko sana, tumigil si Keron, sayang. Hallelujah. Teka lang, ano ba mga pangalan ko Keron na i-chat nila? Kasi hindi ko pa matay hanggang ngayon eh. Alcar Goriesa, Pastor Alcar Hindi Goriesa. yung buo. Kasi baka hindi nila... Ay, alam ko na. Alam mo na, isa-isahin mo yung kanilang ano. Madali lang So, yan. dalawang cellphone nandito, hindi ko maano. Ayan, di ba lumalabas yan? Walang Facebook to, Keron? Alright. At si Kuya Ron ang gagawa niyan. Ikaw na muna ang bumati. Hindi, kahit chat mo sa akin. Ano eh. Sige, gawin mo, Keron. Tingnan natin kung paano. Okay, so guys, we praise the Lord Jesus Christ, sabi ni Jerlyn, Adami Manondo. Shoutout po, maraming salamat po. Always pray, never give up. Lagi ang tiwala na kay Lord tayo sasandal. Do not ever lean on your own understanding. May nagalit sa akin dyan one day. Sabi ko, Oo, huwag ka magtitiwala sa sarili mong kakayanan. Nagalit sa akin. Kasi sabi niya, okay na sana Coach Mab, lahat ng sinabi mo, okay na lahat. Kaso lang nung sinabi mo huwag magtiwala sa sarili, parang hindi na ata tama yun. Nagalit siya sa akin.
But again guys, hindi ko salita yun. That's the word of the Lord. Na hindi tayo dapat nagtitiwala sa sarili nating kakayanan. Hindi dapat tayo nagtitiwala sa sarili nating diskarte, talino, karunungan, o kahit anong tungkol sa atin. Kasi this is never about you, or about me, or about Kuya Ron, or about us. This is about the Lord Jesus Christ. Amen. Sa kanyang tiwala, buo. And yun yung sinasabi na kailangan mo talagang ibaon yung sarili mo para mangibabaw si Lord sa buhay mo. Nanonood din ngayon from Dubai, BACMI, UAE, Dubai, Born Again Christian Ministry Incorporated, si Lay Valdez Reyes. Ito yung order ng mga t-shirt ng My Father Told Me. Wow, Dubai? Kailan ba tayo pumunta ng Dubai, Kuya Ron? Bukas na gabi na eh. Hindi, sa isang araw kasi may lakad ako bukas. May ilo-ilo pa nga tayo eh. Praise the Lord. Magandang gabi po sa atin lahat. Share po natin yung video. Babasa Guys, pa tayo ayun ng nga mga pala, comments. share natin yung video. Itatype ko kung sino yung mga pwede nyo i-chat kasi Yeah. pag si Kuya Ron lang, baka matagalan. Siyempre, isa lang siya eh. Mm-mm. So, gagawa tayo marami. ng paraan. Kasama naman po namin dito yung mga i-chat po ninyo. Oo. Ang i-chat nyo, si Kuya Joey, si Coach Mark, Correct. yung mag-asawa na si Enal tsaka si Monique, Pastor Alcar, si Pastor Alcar, Pastor Steve. yan, Pastor Steve Rome, yan yung mga i-chat nyo. Tapos yun yung inahanap ko yung mga Facebook nila ngayon para Si Jessica Pajardo, kasama Jessica na rin Pardo, yun. para at least marami tayong nagtutulungan to reach you out. At huwag po kayong mag-alala. Yung mga concerns po ninyo, na ipaparating din po sa amin, sama-sama po namin pinagpiprayan. Pinapanalangin po namin kayo. Ano mo? God is good. Alexander Humalon. Sabi ni Alexander Humalon, makinig kayo guys. Coach Mav, hindi na ako naniniwala dati kay Lord. Hindi na siya naniniwala. Yung napanood kita, naniniwala na ako. Salamat sa'yo, Coach Mav. Kung hindi sa'yo, hindi ako makilala si Jesus. Hindi ako yun. Ginamit Yes. lang ako. Correct. Kung That's the point. sa video ko, dun ka naliwanagan about kay Lord at kung feeling mo dahil sa video ng Mavs, kaya mo nakilala si Jesus. Actually, nung nanonood ka, si Jesus mismo ang nakikiusap sa'yo. Siya mismo ang kumakausap sa'yo through the video. Pero kung nakilala mo man siya, it's because nagpakilala na siya sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. And that is something na hindi mo dapat itapon. Do not reject that one. Do not reject the invitation of God. And the perfect time to receive the Lord Jesus Christ is, alam niyo na sagot dyan, today, right now. Not tomorrow, not next week, not next month, at hindi lalong-lalo na next year. Ngayon na. Kailangan ka na mag-decide. And Ngayon Alexander, ang araw Yan. ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lumipas at ito'y magwawakas. Amen. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. At nanonood ngayon si Tito Pogs. Erickson Padilla Tigkal. Si Gabriel Di Malanta, Gab Di Nanonood. Malanta nanonood. Talaga, ano sabi? Sabi, Amen. Amen. All caps. Sino kaya tong Gab Di Malanta to? Alam ko malakas maglaro to eh. PM mo po ako. Gab Di Malanta, PM mo si Garon. Kung gusto mo maging part ng dayo namin, siguro tingin ko hindi mo na kailangan mag-try out. Magaling ka daw, alam ko eh, nababalitaan kita. Yung Sabi- John 14, Juan po yun, Juan. Juan chapter 14. Sabi ni Elisa or Eliza Paulino, always Jesus. Napaka-ikli, pero sobrang powerful. Always Jesus, always. Praise the Lord. Always talaga kasi everything na nilikha ay para kay Jesus. Mhm. Amen. Hallelujah. Actually, daming messages at comment. Di ko alam kung paano pa isa-isahin to. Oo nga, kaya nga, dahil nga dyan, hindi mo na matype yung mga pangalan ng mga i-chat nila eh. Amen. Praise the Lord. Okay, dito tayo. Yan, updated na ako alam ko ulit. na para gagawin nyo mamaya. Kakantahan ko din muna sila. Napakaganda ng Pero Psalm batiin mo muna 23 verse 1. Wow. The Lord is my shepherd, I Favorite. shall not want. The Lord is my shepherd, I have everything that I need. Pag si Lord na yung kasama mo, hindi ka na maghahanap ng iba. Hindi ka na matataranta, hindi ka na magmamadali. Magiging kontento ka. At sa kung ano lang yung binibigay niya sa'yo, you will be joyful to receive it. Kasi siya lang yung mahalaga sa'yo. And that is actually the secret of having a peaceful life, a joyful life, pag talagang kay Lord ka na lang nakasandal. Kasi hanggat hindi ka kay Lord nakasandal, I'm telling you, it will lead to destruction. Masisira ka, magmamadali ka, mahihirapan ka. Minsan masaya, oo. Pero babalik ulit. Bukas malungkot na naman. So
Susunod, sasaya ulit. So, ba ang gulo? Pag ganun-ganun ka sa buhay mo. But with the Lord, you have a direction. Tuloy-tuloy lang. And sa ngayon, napaganda kakantahan tayo ni Kuya Ron. Maganda yung kanta ni Gary Valenciano. Yes. Yung Dati-Rati. No? Actually, alam niyo po yung kantang Dati-Rati, it's about a conversation. Conversation po ito ng isang tao and with the Lord. Sa mga unang verse po nun, si Lord po yung nagsasalita ron. Mhm. And in the end ng kanta, yung verse po doon, siya naman yung tao. A conversation na ang pamagat po ay Dati-Rati. 'Di ba? Yung mga ikaw na Kristiyano ngayon, kumusta na yung relationship mo sa Lord? I do believe. Nung una kang na-inlove sa Panginoong Hesus, sobrang init mo. Sobrang love na love mo si Jesus. And times goes by, tama ba yung English ko, Coach? Napapa-English po ako. Kuya Ron, Sa bitawan mo lang. Sa paglipas ng panahon, tila baga unti-unti nagbabago. Dahil nagiging parang normal na lang sa'yo. Pero ang totoo, hindi lamang consistency ang kailangan. Kailangan araw-araw umiinit ang iyong pagmamahal sa Lord. Kasi everyday is a new day, a new chapter of our life na dapat po mas lalong umiinit ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Pakinggan niyo po ang mensaheng ito at just listen sa lyrics. Akit kaya O kayo. kaya pa. Okay lang. Why? Sige, tuloy mo, Kuya Ron. Mm.
ako ay patawarin mo. Ang mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung minsan ka nang nagpagamit sa Lord at somehow ngayon ay medyo nanlalamig ka, napalayo ka sa Lord, balik. Nag-aantay ang Panginoon. At muli gagamitin ka niya gaya ng dati. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Gaya ng dati. Actually, ngayon ko narinig yung kanta na yon. Napakaganda ng message. Alam mo noon, akala ko love song yun eh. Akala ko kanina, kasi yun yung mismong lyrics eh. Yun pala, yun na yung message mismo ng kanta. Conversation. It's a conversation between God and someone na dating nagpapagamit kay Lord. And someone na dating tapat kay Lord. Someone na dating mainit. Na ngayon nakilala mo si Lord, possible mainit ka. Kasi syempre, na-amaze ka, nagugulat ka. Pero darating yung point, baka masyado ka na masanay na parang anormal na sa'yo yung nangyayari. Hanggang sa dumating sa point, na dahil normal na sa'yo, hindi mo na binibigyan ng halaga. Hanggang sa iba na pala yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa. And it's not really about yung kung paano natin naumpisahan, pero kung paano tayo magiging consistent. Na kahit anong mangyari, talagang lagi nating lalakaran. Na hindi tayo manlalamig. It's a beautiful reminder dahil marami sa atin ng dating ginagamit ni Lord. Maraming nagbe-message dito, Coach, dati lagi ako nagpapagamit kay Lord. Dati kumakanta pa ako para kay Lord. Dati nagsasalita ako para kay Lord. Dati naglilingkod ako para kay Lord. Dati active ako sa ministry para kay Lord. Pero ngayon, Coach, wala na. And it happens, it's possible. Actually, it happened to me as well. Nung nakilala ko si Lord 2020, hindi naman agad tuloy-tuloy hanggang ngayon eh. Nung nakilala ko si Lord, nung una nung 2020, ang init ko din. Sobrang init. To the point na hindi ko alam paano ko titigil. Gusto ko talaga malaman, sino siya. Gusto kong gumalaw para sa kanya. Kaya lang, you know what guys? Talaga madadaya tayo ng mundo. Lalo na kung hindi natin kayang bitawan yung mundo. Hindi natin kayang bitawan yung mga tao na pangmundo. Yung mga gawain na pangmundo. Yung mga bagay na naglalayo sa atin kay Lord. Pag di mo kayang bitawan yon, hindi mo malalakaran ng tuloy-tuloy yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Amen. Darating sa point, lalalamig ka. Kasi you will have a point of comparison. Teka lang, para mas masaya dito eh. Pero pag talagang bumitaw ka na, and fully surrender kay Lord, sinuko mo na lahat, Lord, this is yours. My life is yours, kahit pamilya ko is yours. I do not worry. Kasi sabi mo, ikaw nagsabi, Lord, huwag akong mag-alala eh. Sabi mo, Lord, hindi ko dapat isipin yung mga bagay na yan. If talaga isinapuso mo yun at lagi mo naalala yun, hindi ka mararatel, hindi ka masistress, hindi ka madedepress, hindi ka mag-overthink. Kasi magiging sapat na sa'yo kung ano yung nasa harapan mo araw-araw. Amen. And because of that, you will be able to walk with God without expectation. So iba kasi, they follow God because they expect that when they follow God, something good will happen. Yun ang iniisip nila, kaya lumalamig sila. Actually, Coach, the moment you decided to follow Jesus, yun na yung good. Yeah. Yun na yung good thing na nangyari sa buhay mo. Amen. And the other thing, mga ano na yung mga bonus. Napatingin ako doon kasi may tumubong halaman. Saan? Ayun o. Halaman yan? Praise the Lord. May halaman sa pintuan nila. So yun ha, once you decide to follow Jesus, na mamuhay siya sa puso mo, yun na po yung the very good thing na nangyari sa buhay mo. Yes. Wala nang ibang mas mabuti pa na mangyayari sa buhay natin kung hindi ang magkaroon tayo ng Jesus sa puso natin. Amen. The relationship. Wala nang ibang mas mabuti pa doon. Pagkatapos mo tanggapin, kung ano man mangyari, nandun ka na sa good side. Okay na yun. Magka-problema ka man, stay with God. Yes. At kung ano man yung pagdaanan mo pa with the Lord na nasa buhay mo, ang sabi sa Bible in Romans 8:28, all things work together for good. For those who love God Amen. and are called according to His purpose. The question is, love mo ba si God? Yun. Love mo ba si Jesus? Kasi garon, ang daming gumagamit niyan. All things work together for good. Kaya lang may kasunod yun eh. For those. For those who love God.
Paano mo masasabing love mo si Lord? Simple lang. Sabi niya, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. If you love me, you obey. If mahal mo ko, sundin mo ko. Sabihin, pag mahal mo ko, talikuran mo yung mundo. Amen! Humarap ka sa akin. Kasi Amen. kung hindi mo kayang talikuran yung mundo, hindi mo ako mahal. Diba? And yung all things work together for good, para lang yun sa nagmamahal kay Lord. Para lang yun sa sumusunod kay Lord. And to make it simple, para lang yun sa kayang tumalikod sa mundo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise At the Lord. nagsumagot na ang The Beloved. Amen. Bakit ba? Di ba? Paulit-ulit ang The Beloved. Di kasi meron Something. silang talent talaga, yung The Beloved na At nag-yes na sila sa invitation natin. Amen, praise God. So, Chat ko po yung oras. praise and worship team, on Tuesday meron po tayong substitute. Hindi, magjo-join tayo. Mag-join tayo. Yes. Mag-join Hallelujah. tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Iba talaga kumilo si Lord. Celebration natin. Grabe yung celebration natin ng season 5. Pinagpala tayo ng Panginoon. Excited na raw po sila. Alam nyo, mas excited po kami. Lalo na Amen. yung pag dinala nyo yung e-drums nyo, Dalhin niyo po lahat ng instrumento nyo. na maliliit lang. Kasi po, wala kami nun. Meron kami kahon and the guitar and the organ. Amen. Actually, kahit yung e-car. Yung e-drums. I encourage you guys, when you watch our videos, sa posting man yan, sa live man yan dito, focus on the Word of God. Yes. Alam nyo guys, mahal ko yung basketball, of course. Binigay sa atin ni Lord yan. Pero when I encountered the Lord, mas mahal ko si Lord, mas mahal ko yung Word of God. Yung basketball, instrument na lang siya. Kaya sa mga naghahanap lagi ng basketball, bakit ganon, bakit ganito, gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, that basketball, andyan lang siya palagi. Pero, hindi na siya yung main thing. Hindi na siya katulad nung dati. Pero gagawin pa rin namin yun. Magpapakondisyon pa rin kami. Yes. Actually, pupunta kami ng Iloilo. Yes, may game kami doon. Pero the main priority is to share the gospel. Word of God. At marami nang excited na nag-aantay doon ng mga Christians. Wow. No? Sa mga taga Iloilo po dyan, baka may nanonood dyan ngayon, kahit isa o dalawa kayo o ilan kayo, yayain nyo po yung mga kaibigan nyo. And magkita-kita po tayo sa Iloilo, meron po kami dyan game. Sa mga susunod na araw, i-announce ko yung exact. Kasi, I'm looking for sa mga kapatiran natin, katulad ng nangyari sa Dinagat, na may nakasama tayong mga local doon, na Yeah. nakasama natin prayer warriors. Yes. Sa mga pastors, kaibigan. Yes. Mga kaibigan natin, churches, Amen. mga isa, mga youth. We need the prayer warriors. Amen. Pag-pray Kailangan nyo kami po namin guys. ng panalangin. Kung kayo humingi po ng prayer sa amin, we actually need your prayer as well. Yes. Yes Kasi prayer TikTok, hello is po. really, really powerful. And tinuruan tayo ni Lord kung paano mag-pray. And we're asking that you also pray for us sa lahat ng ginagawa natin. Si Tita Ner nanonood. Hi! Hello Tita Ner, hello sa inyong dalawa. Amen. And praise the Lord yan Tita Ner. Tisoy Lusong. Hindi ko maintindihan Hindi eh. maintindihan. Okay, so anong gagawin ko? Ito maganda to. Sabi ni Eliezer Bituon, guys, makinig kayo ha. Sabi ni Eliezer Bituon, anong gagawin ko para makatakas sa pagnanasa? The lust of flesh. Naging struggle yan ng karamihan ng lalaki. Ako, hindi ako magmamalinis. Naging struggle ko po yan na matagal. Pero the reason why I'm able to say this right now is kasi pinalaya na ako ni Lord doon. And sa proseso natin, magkakaiba. Pero sa proseso ko, dumating sa point, sabi nga, lagi sinasabi, alam nyo, pagbabago or yung pagharap kay Lord, it's one snap. Hindi yun, hindi, unti-unti. Babaguhin ako ni Lord, unti-unti. Hindi po siya ganun. Yung proseso na yun, kasinungalingan yun na kailangan unti-unti bago ako makarating doon sa ako magbabago. When you really feel the presence of the Lord, in that day, in that moment, in one snap, bagong tao ka na. Ganun po siya. And it's hard to believe, mahirap maniwala doon. Kasi ang paniniwala natin, laging proseso, laging lahat dapat ganito, unti-unti, ganyan. Pero ang sabi sa Bible, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Sabi doon, the old is gone. Sabihin, completely gone. Lahat wala na. Wala na yung dating ikaw. So hanggat hindi pa nawawala ng buo, ibig sabihin, wala pa doon sa conversion. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo sinusubukan kung hindi ka pa nakakarating doon. And praise the Lord, dahil andyan ka sa point na meron kang conviction na gusto mong magbago at nahihirapan kang magbago. Pero you keep on seeking God, keep on asking Him, read your Bible, and one day magugulat ka na lang yung one step na sinasabi ko, mararanasan mo. Hallelujah. Mararanasan mo yun.
Pero hindi ko sinasabing mali yung ginagawa mo na nagtatanong ka, na nahihirapan ka, kasi lahat tayo dumaan dyan. Pero yung one stop na yon, magugulat ka doon. So para mangyari yon, dapat kay Lord ang focus mo. Amen. Pag hindi ka nag-focus kay Lord, lagi ka lang nandun sa proseso. Magugulat ka 20 years na from now. Ano year ngayon? 2025? 2045 na. Nasa proseso ka pa rin. Yun yung mahirap. So, focus ka kay Lord. The fact na alam mong mali ang ginagawa mo, ibig sabihin, meron kang conviction. Ibig sabihin, nangungusap sa'yo si Lord. So, hayaan mong siya yung magbago sa'yo. Hindi mo kaya magbaguhin yung sarili mo. Kahit sino sa atin, kahit ako, hindi ko kinayang baguhin sarili ko. Ilang beses ako nagsabi na magpapakabait ako. Ilang beses ako nagsabi na magiging ganito na ako. Pero alam niyo guys, babalik na sa dati. But when I truly encountered Jesus Christ in my life, dun lang yung full transformation. So hindi ikaw ang gagawa ng paraan para magbago kay Eliezer Bitoon. Let Jesus Christ reign in your life, sa puso mo, dahil siya yung only one na kayang bumago at mag-transform sa'yo fully. And mararanasan mo yung sinasabi kong one stop. Amen. Nanonood din pala ngayon, Michael Calleja ng IFL. At nanonood ang mga kapatid ko. Parang Caloocan, si Lovely Ranho. Amen. Yung bayaw ko na nasa Israel ngayon, ang dami nangangarap, makapunta dyan. Pero nandun yung bayaw ko ngayon, si Michael Ranho. Thank you so much sa blessings. Bayaw, yung kapatid ko sa probinsya, Tacloban, si Ernesto Doringo. Buboy, mag-ingat ka dyan. Amen. Si Kuya Edmond nanonood din ngayon. Ate Leia, ang aming ate. At Amen. yung si Lisa nanonood din po from Barangay Gulod, Kabuyaw. Amen. Praise Hello the po Lord. sa inyo. Nanonood din ngayon. Batiin ko si Barcel ng Barangay Sala. Barcel, Lods. Yan. Mabait yan si Barcel. Gusto ko yung batang yan. Barcel, shoutout. Sabi ni Almar Fajardo, Pastor Coach Mav. Pastor Coach Mav. Oo nga, yun nga yung tawag niya sa akin. Pag-pray naman po yung work ko ngayon, nagtitinda po kasi ako ng isda. God is good. God is good all the time. All the time, God is good. Alam mo, Almar, nakakatuwa kasi nagtitinda ka ng isda, pero still you see the goodness of God. Maraming tao yung kapag ganyan yung klaseng trabaho nila, or pag nakikita nilang maliit sila yung mababa sa lipunan, nawawala na sila ng pagmamahal at tiwala kay Lord. Hindi na nila kayang sabihin God is good. Pero I praise the Lord na kahit nasasabi mo na nagtitinda po kasi ako ng isda, pero you can say that God is good. It means andun yung presence ni Lord sa puso mo. It means sinasamahan ka niya. And you learn to be contented. And yun yung pinakamaganda doon. Kasi ang isang taong kontento, kahit kailan hindi yan masisira. Kahit kailan hindi yan mawawasak. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. It's all about contentment. Yung context po ng verse na yun. It's about kontento ako. Sabi ni Paul, kahit may laman yung tiyan ko or wala, okay ako. Natuto na ako maging masaya sa kung anong meron ako. Amen. Kontento ako. And Almar Fardo, I praise the Lord that you are able to say, God is good. Kahit na yan yung trabaho mo na alam kong mahirap, alam kong hindi nararanasan ng maraming tao, pero the fact that you are able to say that God is good, praise the Lord for your life, Almar Fardo. God is so good. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. At salamat sa mga nag-stay. Almost 2 hours na tayo. Napakabuti ng Lord. Ano Hindi po? natin ramdam mo. Ganun talaga. So may last 8 hours pa tayo kay Ron. Aray ko. Si Kuya Ron ay uuwi pa ng Kabuyaw dito ngayong gabi. Dahil meron tayong church bukas. Ayan. Baka meron pong taga-Paranaque dyan ngayon na papunta ng Kabuyaw. Sasabay si Kuya, hindi, joke lang. Aray ko. Tapos meron tayong jail ministry. Yes, tomorrow. So, pumupunta rin po tayo sa mga kulungan. Sunday ba yun, So, share Kuya the Ron? gospel po, Sunday afternoon, 3 p.m. Okay. Diyan sa Kabuyaw So, Custodial Jail. Guys, napakaganda ng... Pag pinag-uusapan niyo yung Word of God, isipin niyo 1.5 hours na kami dito, pero full of energy pa rin, full of passion. It's because of the Lord, Jesus Christ. And hindi lang ito mag-stop dito. Pag nag-stop tayo sa live, akala nyo ganito na ito. Hindi po. Actually, inaabot po kami ng 2 a.m. Sharing. Fellowship and sharing. Iba pa yung Pero we pagbasa. make sure Yes. na tayo nakakapagpahinga. Huwag po kayo Amen. mag-alala. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan para pagising sa umaga ay maabot na naman natin ang galing. May tumubo sa ulo ko sa TikTok. May lumabas sa ulo ko sa TikTok na heart. Dito po yung heart ko. No? Sa TikTok may lumabas na heart. Sino gawa? Ang galing naman nun. God bless you. Praise the Lord. Malay mo may tumubong ngipin dito sa TikTok. Praise the Lord. Hallelujah. Nagulat ako may tumubong heart dito sa sa TikTok. God bless mo sa may gawa nun. Sunod, gawin mo, may ngipin ako doon. Ayun, amen. Ingat po kayo lagi dyan. Natuto po ako
magdasal. Dahil Dati po kasi naiya ako magdasal. Sabi ni Marky nahihiya siya Andres. magdasal. Praise the Lord. Siguro in public na to, so I encourage sa mga estudyante po dyan, lalo na ikaw na estudyante ka na nakakilala ka na sa Lord, try to practice this sa room po ninyo. You lead in a prayer. Huwag kang mahiya, huwag mong ikahiya si Lord. Lapit ka sa teacher mo. Sino yun? Hindi ko alam. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ano daw yung kinanta mo kay Ron, yung kay Garvey Valenciano? Dati-rati. Dati-rati. Hindi. Dati-rati yun. Gary B. Dati-rati. Dati-rati. Laman ng puso. Dati-rati ba yun? Ay ang... Okay. Kasi papatugtugin ko rin. Okay, so guys, tingin ko we have to end the live. And sana po si Lord ang naramdaman natin, yung presence niya sa mga oras na magkasama tayo dito sa live. And we will see you sa mga next live po namin. May time na praise and worship, may time na ganito, sharing. And kapag nag-share po kami or nag-live kami, kahit na hindi dun sa oras na binigay namin, pwede nyo po kayo mag-join. Kung may pinagdadaanan kayo, message nyo lang po si Kieron at yung iba nating mga kasama. But anyway, hindi ko pa pala napapakita sa kanila yung message sila, Kuya Ron. Oh. Paano yun? Di, paposta lang natin. Oh, sige. Sa ngayon, si Kuya Ron muna lahat. Amen. Ayan. Sabi ni Mylene Kasuga Reyes, siya yung kanina. Susulitin ko na po makinig ngayon. Lang po ako nakaabot sa live yung Coach Mav and Kuya Ron. God bless. Ayan. Maraming salamat po, Coach Mav. Alam kong ako ay nagkasala araw-araw. Pero hindi yun nadlang para ako ay sumuko. Yun yung paraan para ako ay magpatuloy kay Lord Almar Fardo. Amen. Praise the Lord. So, guys, God is so good. Binigyan niya tayo ng time ngayon. And kailangan natin itong i-end live. So, i-end natin to with a prayer. Kieron, ikaw naman mag-close in prayer. Amen. So, pray natin lahat. At sabi nga, hindi lahat natutuwa sa mga ginagawa natin. Pero, for the Lord, kailangan natin i-extend yung ating pagmamahal, pag-unawa sa lahat. Amen. Salamat po sa nagstay. Buwan ba yun? Saan? Ayun. Kala Hindi, ko buwan. ano yan? Mali pa rin ako. Assistive touch yan. Let us pray. Okay, let us pray. Father God, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa kaloob niyo sa aming oras para makapag-live. To have fellowship sa aming mga viewers, Panginoon. We pray na ikaw po patuloy, Lord, ang maggabay, mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Sa mga panalangin po ng mga nanonood ngayon. At sa lahat po ng tumatawag sa iyo, Panginoon, katagpuin niyo po sila. And in your will, Father God, ay mangyari po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin. Bless niyo po ang lahat at bigyan niyo po kami ng lakas for tomorrow na makapag-church, Panginoon, ang bawat isa po sa Yes, amin, Lord. patuloy na pagpalain, and for the provision and the blessings upon blessings sa lahat po ng narito ngayon. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Praise Lord. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Tita Ner. God bless you both. And the Fino Missions, thank you for mag-ingat kayo palagi. Ayan. So guys, hindi ko po alam kung paano tinatapos ang live. Ayan. Ang alam ko lang po,